Dear Amihan Stories presents Marry Me Again My Wife, written by Labyrinth. Mommy, don't you get it? Napipikong tanong ni Ruby sa kanyang ina. Naiintindihan ko, pero tapos naman na ang relasyon nila ng kaibigan mo. Ano ba naman ang maikasal sa kanya? Anak, sana maintindihan mong kailangan natin ng apelido nila. Giit ni Amelia, ang mami niya. Napahilamos na lang ng muka si Ruby dahil sa sobrang inis. Pumayag naman siya sa arranged marriage na gusto ng kanyang pamilya. Pero gusto niya nang mag-back out dahil nalaman niyang ex pala ng kaibigan niya ang lalaking nais na mga itong ipakasal sa kanya. Paano na lang ang sister code namin kung sasaluhin ko ang ex-boyfriend niya? Tsaka anong mukhang hihaharap ko sa kaibigan ko kapag nalaman niyang asawa ko ng ex niya? Aniya sa isip. Nak, ito na ang huling pabor na hihingi namin ng mami mo sa'yo. Sabi ng kanyang ama. Bakit ba gusto niyo ko maikasal sa lalaking yun? Alam niyo bang babaero siya kaya sila naghiwalay ng kaibigan ko? Huwag niyong sabihing pambayad utang ako sa pamilya niya. Hindi anak, pero may kasunduan kami ng pamilya Carrizo. Sagot ng mami niya. Pero ayoko talaga. Just please, Mom, Dad, huwag niyo naman pong hayaang maikasal ako sa kanya. Pagmamakaawa pa niya sa mga magulang. Siya si Rubiza Goma, ang nag-iisang tagapagmana sa kanilang pamilya. Laki siya sa luho at sunod sa layaw. At ni minsan ay hindi niya nagawang tanggihan ang kagustuhan ng kanyang ama at ina. At katulad ng palaging nangyayari, wala pa rin siyang nagawa sa kagustuhan ng mga ito. Makalipas ng ilang buwan. You may now kiss the bride. Nakangiting anunsyo ng pari na nakapagpadiretso ng pagkakatayo ni Ruby. Ibinalik niya ang atensyon sa lalaking kaharap. Iniangat nito ang suot niyang belo at marahang lumapit sa kanya. Huwag mong isipin na ginusto ko to. Bulong sa kanya ni Reyes. Hinapit nito ang kanyang bewang at inilagay ang daliri sa pagitan ng kanilang labi bago siya kunwaring hinalikan. Sa distansya ng kanilang muka ay hindi mapigilan ni Ruby na kabahan, lalo na't walang isang pulgada ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Welcome to hell. Nakangising sabi pa ng kanyang asawa bago humiwalay sa kanya. Inirapan niya lang ito. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng mga tao sa paligid nila. Sa dami ng kanilang bisita ay iilan lang ang namukaan niya. Laking pasasalamat niya na lang dahil wala ang ex-girlfriend ni Reyes na matalik niya ring kaibigan. Nakarating sila sa mismong reception at naghiwa ng cake nang halos wala siya sa ulirat. First dance para sa bagong kasal! Sigaw ng isa sa mga bisita. Nakita niya kung paano nagbuntong hininga si Reyes bago naglahad ng kamay sa kanya. Huwag kang maarte. Sumunod ka na lang sa gusto nila. Inis na tinanggap niya ang kamay ng lalaki at nagpunta sila sa gitna. Tumugtog ang malamyos na musika kaya pilit silang napangiti sa isa't isa. Aalis ako paghatid ko sa'yo sa bahay. Bulong nito sa kanya. Inilapat niya ang isang palad sa dibdib nito. Hindi mo kailangan magpaalam sa akin. Wala akong pakialam kung saan ang lakad mo. Bulong niya rin dito habang may peking ngiti sa mga labi. Lumawak ang ngisi sa mukha ni Reyes bago siya nito inikot. Sino may sabing nagpapaalam ako? Sinasabi ko lang sa'yo dahil ikaw mag-iisip ng rason kung sakaling hanapin ako ng magulang mo. Kumunot ang noo niya, ngunit mabilis ding umiti ng matamis. Kahit huwag ka nang bumalik, ako nang bahala sa parents ko. But please, huwag kang mag-uuwi ng babae o magpapahuling ng bababae. Hindi tayo close, lalong hindi mo ko utusan, kaya hindi rin kita papakinggan. Anang buwisit. Parang lahat ng dugo ni Ruby sa katawan ay umakyat sa kanyang ulo. Nagiinit ang ulo niya sa harap, pero wala siyang nagawa kundi ngumiti ng pilit. Mukhang nagkakamaigihan ng dalawa. Ayun at namumula na ang mukha ni Rubiza. Narinig pa niyang sabi ng isa sa bisita. Natawa si Reyes at lalong lumikit sa kanya. Narinig mo? Namumula ka na raw sa kilig sa akin. Baka gusto mo talaga ako, kaya nakipaghiwalay sa akin ng kaibigan mo. Baka gusto mong itiko mabibig mo dahil nakakasuka ang pinagsasasabi mo. Inis na sagot niya rito.
Nagtitiis lang siya pero nais na niya itong bigwasan kahit isa lang. Iwasan ang pagtataray. Nakatingin ang parents natin. Pangaasar pa ni Reyes. Tahimik na lang siyang nagdasal sa isip na sana ay bumilis ang takbo ng oras at matapos na ang pagtitipon na iyon. Pero mapaglaro ang tadhana. Bigla siyang natisod sa paa ng binata dahilan para matumba sila. Damn! Mahinang tura ni Reyes nang humiwalay siya rito. Gustuhin man niyang punasan ang kanyang labi na tumama sa labi ng kanyang asawa ay hindi niya magawa. Tinisod mo ba ako? Bakit ko naman gagawin yun kung alam kong tatamang mabigat mong katawan sa akin? Pang-asar na sagot ng lalaki. Anong? Talaga lang ha? Inis na sabi niya at pasimpleng tinuhod ang pagkalalaki ni Reyes. Tsaka nag-alok dito ng tulong. Dumiretso na kayo sa honeymoon! Wika ng tito ni Reyes. Itakas mo ng asawa mo! Sambit pa ng isang kamag-anak nito. Inis na hinawakan ni Reyes ang kamay niya. Pulang-pula ang mukha nito dahil sa galit, kaya lalo siyang napangiti ng wagas. Tingnan lang natin kung hindi ikaw ang unang sumuko sa kasal-kasalan na to. Aniya sa isip. Makakaganti rin ako sa'yo. Mark my words. Bulong ng lalaki at sinadya pa nitong sagiin ng labi ang kanyang tenga. Nakangising hinarap niya ang lalaki. Hindi pa naman napipirmahan ang marriage certificate. Pwede ka pang mag-back out. Hindi niya rin alam kung bakit, pero walang pirmahang naganap sa simbahan. Ang ibig sabihin lang niyon ay may tsansa pa silang ipasawalang bisa ang kasal-kasalan na iyon. Bakit naman ako mag-back out kung pwede naman kitang pahirapan sa loob ng kasal natin? Uwi ka ni Reyes. Nang matapos ang program sa reception, ay magkahawak ang kamay nila habang papunta sa sasakyan. Pero nang makalayo na sila sa venue, ay mabilis na hinila niya ang kamay palayo sa lalaki. Nag-spray pa siya ng alcohol at ibinaling ang tingin sa salamin. Wow, akala mo naman. Mahinang tura ni Reyes na hindi nakatakas sa pandinig niya. May sinasabi ka? Hindi ka naman siguro bingi. Nakakalokong umisi ito sa kanya. Nanahimik na lang si Ruby sa buong biyahe. Hindi niya namalayang nakatulog siya sa sasakyan. Kaya pagmulat niya ng mata, ay siya na lang ang nasa loob ng kotse. Wow, ito ang ugali ng lalaki na pangasawa ko. Mapaklang wika niya. Ilang linggo matapos ang kasal ay bumalik na sa trabaho si Reyes. Mas gusto niya ang ganoon dahil hindi niya laging nakikita ang asawa. Dude, balita ko hatching na pangasawa mo. Tura ni Mike na pinsan niya. Magpinsan tayo, pero hindi ko alam na chismoso ka. Anong hat sa babaeng yun? Mukha siyang dilata sa paningin ko. Sagot ni Reyes saka tinungga ang alak sa kupita. Sus, sinasabi mo lang yan para hindi ko tingnan ng asawa mo. Giit pa ni Mike. Bro, kahit titigan mo pang babaeng yun, ayos lang sa akin. Kaya tigilan mo ang kakadiin na asawa ko siya. Naririndi ang tenga ko sa'yo. Inis na sagot niya. Bakit mo ba pinakasalan? Tanong pa ni Mike. Para hindi ipasara ng mga magulang ko ang club na to. Mabilis niyang sagot. At natutuwa ako sa mukha niya kapag naaalala niyang ex ko ang kaibigan niya. Lalo na kapag nakikita kong nabubwisit siya sa mga pinagagagawa ko. Dagdag niya. Wow, hindi ka in love sa lagay na yan? Dude, nakangiti ka habang iniisip kung bakit mo pinakasalan ng misis mo. Mukhang tinamaan ka na. Natatawang tura ni Mike. Ikaw ang tatamaan sa akin kapag di ka tumigil sa pangaasar. Napipikong sambit niya. Hi baby. Nakangiting wika ng isang babae at naupo sa kandungan niya. Hinalikan siya nito at tumugon naman siya. Bigla na lang tuloy siyang napaisip kung anong ginagawa ni Ruby habang wala siya. Pupusta ako nakasubsob na naman yun sa trabaho. Aniya sa isip. Hindi nagtagal ay inilayo niya ang kanyang mukha sa babae sa kanyang kandungan. Sorry, I'm not in the mood right now. Nakangiting sabi niya. Gusto mo ba sa mas private? Balita ko prefer mo ang private room kaysa sa public area. Mapangakit na wika ng babae at pinaglandas ang kamay sa abs niya. Ano pa bang balita tungkol sa akin? Tanong ni Reyes. Sabi nila, great kisser ka raw. Rough sa kama at pumapayag kahit ilang rounds. Maraming babae rito ang gustong ma-experience yon.
Pero mukhang isa ako sa maswerte ngayong gabi. Saad nito. Tama naman din, pero mukhang walang mapalad na babae ngayon. Tanggi niya rito. Napataas ang kilay na babae sa kanya. Bakit? Hindi ba ako fit sa standard ng isang raise? Hindi dahil doon. Wala lang ako sa mood. Sagot niya. Ngumiti ang babae. Totoo palang balita. Loyal ang isang Philip Reyes Carrizo sa misis niya. Pagkumpirma ng babae habang nakatitig sa suot niyang singsing. I heard ula ka ng babaeng sinamahan after mong magpakasal. Umigting ang kanyang panga dahil sa narinig, ngunit hindi na siya nagkomento pa. Itinulak na lang niya ng marahan ng babae palayo, saka inilibot ng tingin para hanapin ang pinsang si Mike. Ngunit naglahon na lang din ito na parang bula. Samantala ay walang araw na hindi abala sa trabaho si Ruby. Madalas ay late na siyang nakakauwi galing sa opisina. Ganoon pa man, ni minsan na hindi niya nadatnan si Ray sa kanilang bahay, kaya mas nakampante siya. Anak, nasaan ang asawa mo? Tanong ng kanyang ina sa kabilang linya. As usual, hindi ko alam. Iyon sana ang gusto niyang isagot, pero baka mag-alala lang ang mami niya. Nasa work pa siya, mami. Alam mo naman ang line of work ng isang yon. Kung ayos lang sa'yo, bibisita kami next week dyan sa bahay ninyo para naman makita ka namin at ang asawa mo. Sabi ng mami niya. Yeah, sure. Pero baka ako lang ang nandito. May business trip kasi si Reyes next week. Pagsisinungaling niya. May problema ba kayo ng asawa mo, iha? Tanong pa nito. Malaki ang problema naming dalawa. Sagot niya sa kanyang isipan. Wala naman, ma'am. Busy lang talaga kami. Ibababa ko na ang call, mami. Maaga pa ako sa office bukas. Love you. Love you, anak. Sambit ng kanyang ina bago tinapos ang tawag. Ilalapag na niya sana ang cellphone nang mag-pop up ang isang message. Kumunot ang noon niya nang makita kung kanino galing ang message. Ang magaling na lalaking to. Talagang sinend niya pa ang picture kasama ang babae niya. Hindi pwedeng siya lang ang magsasaya. Humanda talaga siya pagbalik niya rito. Inis na pinatay ni Ruby ang phone at itinulog na lang ang inis. Kahit na alam niyang hopeless marriage ang meron sila ni Reyes, ay umaasa siyang rerespetuhin ito ang kasal nila hanggang sa malaman niya lang kung bakit sila ipinakasal ng mga magulang nila. Dahil sa totoo lang, ay wala siyang makuhang matinong sagot. Natakot na lang din siya nang sabihin sa kanyang itatakwil siya, kaya pumayag na siya. Good morning, bestie. Bati sa kanya ni Dina, ang best friend niya. Mukhang boring na naman sa kumpanya mo kaya nagugulo ka na rito. Walang ganang sambit niya. Hindi naman, bestie. Ang totoo niyan, pumunta sa akin yung isa kong pinsan. Sabi niya sa akin, kalat sa circle nila na inahas mo ang ex ng friend mong si Lara. Kaya nandito ako para balaan ka. Alam mo, hindi good friend yung Lara na yun sa'yo. Kapag di ako nakapagpigil, kakausapin ko na talaga siya. Mahabang litanya nito. Parang walang narinig si Ruby at itinuon ang atensyon sa papeles na binabasa. Bestie, nakikinig ka ba? Tanong ni Dina. Ibinaba niya ang kanyang ballpen at pinag-cruise ng braso. Bestie, kung iisipin ko pa yung balita mo, sasakit lang ang ulo ko. Alam naman nating hindi totoong inahas ko ang lalaking yon. Tsaka sigurado akong ipagtatanggol naman ako ni Lara sa mga kakilala niya. Ay, di mo sure, bestie. Giit pa ni Dina. Hayaan mo na sila. Baka mamaya ma-stress lang tayo pareho dahil sa kanila. Sagot niya. Ito pa ang isa. Nakita ng pinsan ko yung asawa mo na may kahalikang ibang babae sa club. Nagtataksil siya sa'yo. Saan nito nabakas ang inis sa boses? Alam ko, huwag kang mag-alala. Matapos lang itong deal namin ng bagong investor, ay sisiguraduhin kong siya mismo mananahimik sa bahay. Nakangiting turan niya. Bakit pa naman kasi ipinakasal ka sa kanya ni tita? Gusto mo bang gawa natin ng paraan? Ipapaanal ko kayo. Suhestyon ni Dina. Alam niya na kayang gawa ng paraan ni Dina ang kasal niya dahil abogada ito. Pero napapaisip siya kung bakit hinayaan siyang maikasal ng mami at daddy niya. Lalo na kung bakit pumayag si Reyes na maikasal sa kanya. Kung sakali, i-prepare mo ang papers namin.
Isip ka na lang ng kahit anong grounds tapos pipirmahan ko. Aniya sa kaibigan. Malaman ko lang talaga kung anong rason ng nanay at tatay ko. Makikipaghiwalay talaga ako sa walang modong lalaking yon. Pero habang kasal kami, hindi pwede ang may masaya. Kung naaapektuhan ako, dapat maaapektuhan din siya. Friend, parang ang daming tao sa baba. Uwi ka ni Dina. Napasilip din siya sa glass wall ng kanyang opisina. Mabilis niyang tinawagan ng front desk officer upang tanungin kung anong nangyayari sa baba. What the heck? Isa rin yung main door. Tumawag kayo ng security. Utos ni Ruby sa staff bago ibinaba ang tawag. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Dina. May case ng estafa si Dad at nagwawalang mga tao sa ibaba para makuha ang perang tinangay raw ng daddy ko. Kinakabahang sagot niya. Samantala, habang nasa bakasyon si Reyes ay nabasa niya ang balita na ipinapasara ang kumpanya ng pamilya Goma. Sa katunayan ay wala naman siyang pakialam doon dahil hindi naman niya iyon kumpanya. Pero nang makita niya na nasaktan si Ruby dahil sa mga taong nag-uwelga, ay parang may kurot din sa puso niya. Hello ma'am, napatawag ka? Kaswal na tanong niya sa kanyang ina sa kabilang linya. Nasaan ka ba ngayon, Reyes? Hindi mo ba alam kung anong nangyayari rito sa asawa mo? Galit na tanong ng kanyang ina. As much as possible, he doesn't want to intervene. Ma'am, nasa business trip ako. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Ruby? Business trip? Hindi ako kahapon ipinanganak, iho. Alam kong nambababae ka lang dyan sa Maldives habang ang asawa mo ay pinagkakaguluhan ng media rito sa Pinas. Kapag bumagsak ang kumpanya ni Ruby, pati ikaw madadamay. Saad ng kanyang ina. Para saan po at businesswoman ang babaeng yun kung hindi niya kayang lusutan ng problema nila? Tsaka akala ko ba, kaya niyo ipinakasal sa akin ang unika iha ng Goma ay para makuha ang assets nila bilang kabayaran sa utang. Bakit parang concern na concern ka, ma'am? Naguguluhang tanong niya. Hindi mo pa natatandaan kung bakit hindi namin sila sinisingil? Because we are family friend. Bumalik ka rito sa Pilipinas at tulungan mong asawa mo. Tapos na ang buhay binatang meron ka noon. Sambit ng kanyang ina at inapos ang tawag. Napamura na lang si Reyes dahil sa gulong ginagawa ni Ruby. Pumayag siya sa kasal alang-alang sa kanyang negosyo, pero hindi niya inaakalang responsibilidad niya ang problema ni Ruby. Sa sobrang inis niya ay nag-email siya sa abogado ng kanyang pamilya upang alamin ang grounds para sa annulment. Kasunod niyon ay sinubukan niyang tawagan ng kanyang asawa. What? Walang ganang usal ni Ruby sa kabilang linya. Napangisi na lang siya at muling tiningnan ang numerong kanyang tinawagan. Mukhang malaki ng problema mo ngayon ah. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi. Tipid na sagot nito. Hindi rin naman kita tutulungan. Gusto ko lang kumustahin ang problemado kong asawa. Tumawag ka lang ba para asirin ako? Well, Mr. Carrizo, I can handle everything. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Seryosong sagot nito. Okay, sasabihin ko rin naman sa'yo na hindi mo ko matatawagan dahil nasa bakasyon pa ako hanggang sa susunod na buwan. Good luck, Mrs. Carrizo. Mapang-asar na saad niya. Napangiti na lang siya dahil sa inaasta ng kanyang asawa sa kabila ng problema nito. Bakit niya nga naman lulunukin ang pride niya? Iyon na lang ang meron siya. Aniya sa sarili matapos ang pag-uusap nila. Ngunit bakit natagpuan na lang niya ang sariling nagbubuk ng flight pabalik sa Pilipinas? 4 na araw na ang lumipas buhat ng pumutok ang issue sa kumpanya. Pero wala pa rin nakikitang solusyon si Ruby. Lalo lang lumalala ang nangyayari. Unti-unting nagbabackout ang ilang investors na pinaghirapan ko. Bulong niya sa kabumuntong hininga. Pinunasan niya ang sugat na nakuha dahil sa pag-uwelga ng mga tao kahapon. Kung hindi pa ako kikilos ngayon, lalo lang hindi magiging maayos ang sitwasyon. Nagtungo siya sa opisina upang kunin ang ibang files na pwede niya pang aralin. Iginigiit ng kanyang ama ang tungkol sa kasong estafa nito, pero iba ang sinasabi ng mga dokumento. Nakapangalan sa kanyang ama ang lahat ng papeles. Miss Goma, gaano katotoo ang pagkakalulong ng ama mo sa droga? Tanong ng isang reporter. Isa ka ba sa nakipagtransaksyon sa mga kliyente para makakuha sa kanila ng pera? Tanong naman ng isang lalaking reporter.
Sinubukan ni Ruby na dumaan at makaalis sa siksikan ng mga reporters. Naramdaman niyang may humawak sa kanyang puwetan, kaya inis niyang tinabig ang lalaking reporter. Ngunit dahil sa ginawa niya ay lalong inilapit ng mga ito ang kamera sa mukha niya. Hindi ba kayo nakakaintindi na mag-release ako ng statement? Napipikong wika niya sa mga ito. Asawa ka ni Mr. Philip Rhys Carrizo? Nabataan ng aming team na nasa Maldives ang asawa mo. Hudyat na ba ito ng hiwalayan niyo? Imbes ay tanong ng isang babaeng reporter. Gusto niya sana itong sagutin, ngunit may nagbato sa kanya ng itlog sa noo. Napalingon si Ruby sa gawin ng iba pang mga tao. Napamura na lang siya sa kanyang isipan habang pinipigilan ng maluha. What the bloody hell are you doing with my wife? Sigaw ng pamilyar na tinig. Subukan yung kantiin ni balahibo niya, ay magkakasubukan tayo. Nahinto ang mga tao sa paligid at napansin niyang hindi na nakadikit sa kanya mga reporters. Ang lakas naman ng loob mo para pumunta rito ng mag-isa. Bulong ni Ray sa kanya at inalalayan siya papunta sa kotse nito. Tahimik lang siyang naupo at tinitigan ng kanyang kamay. Napalingon na lang siya sa gawin ng kanyang asawa dahil nag-abot ito ng panyo. Ayoko madumi ng kotse ko, kaya punasan mo yung itlog na nagkalat sa katawan mo. May shirt sa backseat. Magpalit ka. Supladong sabi pa nito. Naikuyom niya ang mga kamao dahil hindi niya na alam kung ano ang dapat na isipin. Hindi ko kailangan ng awa mo. Sinong may sabing naaawa ko sa'yo? Naaawa ko sa kotse ko. Sabi nito. Napapikit siya ng mariin upang pigilan ang pag-iyak. Kaya mo to, Ruby. May kaso ang inosente mong daddy. May mga empleyadong nakaasa sa palubog mong kumpanya. At walang kwenta ang asawa mo. Sarili mo lang ang meron ka, kaya wala kang maaasahan. Pull yourself together, Rubiza. Piping paalala niya sa sarili. Kinuha niya ang shirt na itinuro ni Reyes, maging ang panyong inilapag nito sa gilid niya. Walang sabing hinubad niya ang sleeveless na damit, tsaka isinuot ang shirt. Amoy na amoy niya pa ang pabango ng kanyang asawa sa suot niyang t-shirt. At sa hindi niya malamang rason, ay kumalma ang buong sistema niya. Hindi siya gaya ng babaeng inaasahan ko. Akala ko isang bratinela na napakasalan ko. Amazona pala. Ani Ray sa isip habang nakatitig sa tulog na si Ruby sa passenger seat. Wala pa siyang balak na bumalik sa Pilipinas dahil nag-e-enjoy pa siya sa bakasyon niya. Pero nang makita niya ang kumakalat na balita kung saan nasaktan si Ruby, ay mabilis siyang nagdesisyon na umuwi. Hindi na rin niya maintindihan ang sarili. Sa totoo lang. Sobrang tapang mo pero antukin ka naman. Binuhat niya ang misis papunta sa silid nito. Pagkalipas ng ilang araw, ay kabaliktaran sa inaasahan ni Reyes ang nangyayari sa kumpanya ng pamilya nila at sa mga negosyo niya. Buong akala niya ay hindi madadawit ang kanyang pangalan sa kumakalat na isyu ng pamilya Goma. Mr. Reyes, wala namang problema ang lahat ng transaksyon sa produkto. Bakit kailangan mong bawiin ang deal? Seryosong tanong niya sa ka-meeting. Iho, hindi lingid sa kaalaman namin ang nangyayari sa pamilya ninyo. Kaya habang maaga pa, ay ipupull out ko na ang stocks ko sa'yo. Anang matanda. Walang problema. Hindi ko rin naman gusto ang kalahating tiwala na ibibigay mo sa akin. Aniya kay Mr. Reyes. Umalis din agad ang matanda sa opisina niya. Pagsara nito ng pinto ay naikuyom niya ang mga kamao sa galit. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nilang pag-alis sa kumpanya. Bukod sa mga negosyo niya ay may katungkulan din siya sa kumpanya ng pamilya nila. Hindi papayag ang mga magulang niyang hindi siya ang magmamana ng mga pinaghirapan ng mga ito. That was the reason why they wanted him to leave his other businesses. Nais na mga ito mag-focus siya roon pero matigas ang ulo niya at bilang kaparusahan ay pinakasalan niya si Ruby. Ito ang tanging daan niya para magawa pa rin ang mga bagay na gusto niya nang hindi siya nililigalig ng kanyang mga magulang. Inisa-isa niyang basahin ang lahat ng mga proposal sa mesa. Doon niya napansin ang joint venture na ginawa ni Ruby. Matapos ang ilang pasada sa pagbabasa, ay maaga siyang umuwi sa bahay at nadatnang may kausap na lalaki ang kanyang asawa sa isang video call. May panahon ka pa talaga para sa ganyan. Mapang-insultong wika niya. Thank you, Jack. Mag-usap na lang ulit tayo kapag na-file ko na to. Rinig niyang sambit ni Ruby sa ka-video call nito. Parang walang kasong kinakaharap ang daddy mo para makipag-usap ka pa sa kung sino.
Lumapit sa kanya si Ruby at pinagkrus ang braso. Anong problema mo? Ang problema ko, nadadamay ako sa problema mo. Hindi ko ginusto na madamay ka. Minsan ka na nga lang uuwi, tapos ganyan pang ipapakita mo sa akin? Sana hindi ka nalang umuwi. Ipapaalala ko lang sa'yo na bahay ko to. Nakangising turan niya. Bahay ko rin to. Si Dad ang nabayad ng kalahati para rito. Inis na sagot ni Ruby. Yung pinambayad niya ba'y galing sa scam? Malakas na sampalang dumapos sa mukha ni Reyes, kaya bahagya siyang napangiwi. Ibinalik niya ang tingin kay Ruby at nakitang nagbabadya ng luha sa mga mata nito. Doon niya lang na-realize ang sinabi niya. He went overboard. Ruby, wag mo kong hawakan. Mas wala kang kwentang tao kumpara sa mga reporters na laging nanggugulo sa akin. Kung malaki lang ang tiwala ng parents ko sa kapasidad ko, malamang sa malamang, hindi kita mapapangasawa. Sa'yo tong bahay na to, isaksak mo sa baga mo, pero hindi estapador ang tatay ko. Napamura na lang siya sa isip. Hindi nagtagal at umalis ito ng bahay, pero wala siyang lakas ng loob na pigilan ito. Sana lang hindi siya pagkaguluhan ng mga reporters. Aniya habang tinatanaw ang sasakyan nitong palabas ng garahe. Inis siyang pumanhik sa sariling silid at agad na kinontak ang kanyang kaibigang abogado. Maging ang ilang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama ay kinausap niya na rin para matulungan si Ruby. Pagkatapos ng 3 araw ay nagkakaroon na ng usad ang problema ng kanyang asawa. Mr. Carrizo, lahat po ba sila ikakasuhan mo? Paglilinaw ng kanyang abogado. Tiningnan ni Reyes ang pangalan na nakasulat sa kanyang screen. Yes, attorney. Gusto kong lahat ng reporters na to ay madala. Lalo na ang nakuhaan ng CCTV na nanghipos sa asawa ko. Sure, sir. Ibibigay ko ang update kapag na-process na. Sagot naman ng abogado. Lumipas ang halos 1 buwan nang hindi niya nakikita si Ruby. At alam niyang kahit anong gawin niya, ay hindi mawawala ang guilt na kanyang nararamdaman. Kaya minabuti niyang puntahan ang pamilya nito. Hindi basta aalis ang anak ko sa bahay niyo kung wala kang ginawa. Seryosong wika ng ama ni Ruby. Dad, may mali po talaga ako. Masakit yung salitang nabitawan ko kaya... Hindi pa natatapos ni Reyes ang kanyang sasabihin nang tumama sa mukha niya ang kamao ni Mr. Goma. Mahigpit pa nitong hinawakan ang kanyang polo at tinitigan siya ng masama. Sinaway ito ng mami ni Ruby pero hindi ito nakinig. Hindi ko ipinagkatiwala sa iyong anak ko para tarantaduhin mo. Ang buong akala ko ay magiging matino ka dahil matino ang kaibigan ko. Tukoy nito sa kanyang ama. Kaya po ko nandito ay para kausapin si Ruby. Gusto ko lang talagang humingi ng pasensya sa kanya. Maling-mali ang ginawa ko. Pakiusap, Dad. Tulungan mo ko. Mapagkumbabang sagot ni Reyes at pinunasan ng dugo sa putok niyang labi. Pabalang na binitawan siya ni Mr. Goma. Utos ba yan na daddy mo? Galit na tanong pa rin ito. Napailing naman siya. Pumunta ako rito dahil gusto ko. Walang nag-utos sa akin. Alam kong pareho kayong estranghero sa isa't isa. Pero matanong kita, Reyes, may gusto ka na ba sa anak ko? Imbes ay tanong nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang simpleng tanong na iyon. Ang pinaniniwalaan niya lang ay nakokonsensya siya sa nasabi niya kay Ruby kaya hindi siya mapakali. Hindi ka naman siguro basta pupunta lang dito para lang alamin ang lagay ng anak ko kung wala kang gusto sa kanya. Dagdag pa ng mother-in-law niya. Ibinaling niya ang tingin kay Mr. Goma. Gusto ko lang maging responsableng asawa dahil nadadamay ang kumpanya ko sa problema ninyo. Pero para sagutin ang tanong ninyo, wala po kong gusto kay Ruby. Sa kabilang banda naman ay panay ang pag-uunat ni Ruby ng kanyang katawan. Ang sakit na ng buong kasukasuan ko para lang matapos lahat ng tax reports na to. Maraming trabaho ang sinalo niya, buhat ng sumabog ang balita sa madla. Nalaman niyang kasosyo ng kanyang ama ang nagtangay ng pera at isinisi rito ang problema. Kaya naman siya na ang gumawa ng tax na ipapasa sa BIR upang makasiguro. Susundin ko bang advice sa akin ng abogado ko? Kapag sinunod ko siya at nagbakasyon ako, baka wala na ako makuhang investors at mabankrupt lang kami. Pagkausap niya pa sa sarili. Unwind lang siguro ang katapat nito. Bar? Matagal niya nang pinaplano na pumunta ng club,
Pero dahil sa nagkalat na reporters ay hindi niya magawa. Kaya nagulat na lang siya ng isang araw ay wala nang nagwiwelgang tao sa tapat ng building niya at wala na ring reporters na sumusunod sa kanya. "Here's your margarita, ma'am." Nakangiting wika sa kanya ng bartender nang magdesisyon siyang magliwaliw. Nilaro ni Ruby ang alak bago niya iyon dahan-dahang ininom. Cheers sa pagiging strong and independent woman ng taon. Usal niya sa isip. Nakailang order pa siya ng alak bago niya napagdesisyon ng pumunta sa side table. Mausok at madilim ang paligid nang mapansin niya ang pamilyar na figura. Ilang beses niya ring ikinurap ang kanyang mata bago ibinalik ang tingin sa taong kinaiinisan niya. Sinasabi ko na nga ba at nag-e-enjoy ang buwisit na to? Nakuha niya pa talaga mag-table ng babae habang may suot na wedding ring? Nilapitan niya si Reyes at tinabig ang katabi nitong babae. "What the hell?" Inis na usal ng babae. Bago pa man siya makapagsalita, ay tumayo sa pagitan nila si Reyes at nagtatakang tumingin sa kanya. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong nito. "Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nag-table ka pa talaga. Feeling binata ka?" "I own this club." Tugon ng magaling niyang asawa. Hindi niya iyon alam tulad ng maraming bagay na hindi niya alam tungkol dito. "Excuse me, miss. Nauna ako kay Reyes. Kumunta ka na lang sa susunod na gabi. Malay mo, ikaw naman ang swertihin." Sabad ng babaeng katabi ni Reyes. Pagak siyang natawa at nagtaas ng kilay sa estranghera. "Nauna? Ano to? Laro?" "Hindi, pero sa akin sasama si Reyes." Mabilis na sagot ng babae. Itinaas ni Ruby ang kamay niya at ang kamay ni Reyes na may singsing. "Nakikita mo to? Wedding ring namin yan. Ang ganda, di ba?" "Si Reyes ang bumili para sa akin." Binalingan niya ang kanyang asawa at inis na tinitigan nito. "Gusto mo talaga ng pikunan? Pagbibigyan kita." Bulong niya rito at tinawid ang pagitan nila. Mabilis na tinugon ni Reyes ang halik niya. At nakakatawang isipin pero nasiyahan siya sa ginawa nito. Nang ibinalik niya ang tingin sa babae na kasagutan niya ay wala na ito. Kaya sinubukan niyang kumalas sa halik ni Reyes. Mukhang nag-e-enjoy ang loko. Komento niya pa sa isip at itinulak ang balikat ni Reyes. Pero gumapang ang mga kamay nito papunta sa batok at bewang niya para palilimin ang halik. Hindi pa ito nakontento roon dahil isinandal siya nito sa pader at idiniin ang sarili. "Damn, malito!" Sigaw ng isip niya. Tinitigan niya ang gwapong mukha ng kanyang asawa at napansing mariin itong nakapikit habang puno ng engganyo sa ginagawa. Dahil sa init na nararamdaman, ay bumigay siya sa tuksong sinimulan niya. "Sa dami kong nakarelasyon noon, ngayon ko lang na-enjoy ang public displays of affection. Siguro dahil alam kong asawa ko siya at may karapatan kami sa isa't isa." "Mukhang namiss ako ng asawa ko ah." Nakangising tanong ni Reyes at ibinaba ang muka sa kanyang tenga. "Gusto mo bang mawala ang stress mo? Let's enjoy the night, darling." Hindi siya nakaangal nang hilahin siya nito papunta sa dance floor at malandi siyang sinayaw nito. "Malibang isipin na masaya ako sa ginagawa namin ng asawa ko?" Tanong niya sa isip. "Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Isipin mo sa'yo ang gabing to." Sabi pa ni Reyes habang magkadikit ang mga noo nila. Sa pagkakataong iyon ay si Reyes ang humalik sa kanya. Mapusok at mapaghanap ang halik na iyon. Tila may sariling isip ang kanyang katawan dahil sumasabay iyon sa indayog na ginagawa ng kanyang asawa. Ni hindi niya na namalayang nakarating sila sa VIP room at isa-isang nawawala ang mga saplot niya. "Isa to sa mga paborito kong gabi, Mrs. Carrizo." Mapang-akit na sabi ng asawa niya at saka siya muling hinalikan. Naglandas ang kamay niya sa katawan ng asawa at inalis ang bawat butones ng damit nito. Bumaba pa ang kamay niya sa sinturon nito at nagmamadaling tinanggal iyon. "Hindi ko alam na maiksi ang pasensya mo. Madalas kong makita na nagtitimpi ka at nag-iisip ng husto." Manghangwi ka ng kanyang asawa. "Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, Mr. Carrizo?" Natatawang sagot niya. "Handa ka bang ipaalam ang lahat ng yun sa akin?" Umangat ng kusa ang isang sulok ng kanyang labi at sensual na pinaglandas ang kamay sa abs ni Reyes. "Sa isang kondisyon, wala tayong tatandaan sa kahit na anong mangyayari ngayong gabi."
Kung yun ang gusto mo, ilang gabi ba ang palugit ko? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Bagkus tumingkayad siya upang halikan nito. Nang gabing iyon ay literal silang naging isa. Inaasahan ni Ruby na magiging siya sa hindi pamilyar na silid. Pero nang magdilat ang kanyang mga mata, ay pamilyar ang chandelier na nakikita niya. Panaginip ba yun? Tanong niya sa isip. Agad siyang napalingon nang maramdaman ng mainit na bagay sa katawan niya. Nanlaki bigla ang kanyang mata nang mapansing nakahawak pa si Ray sa isang dibdib niya habang nakasubsob ang mukha nito sa leeg niya. Akala ko umalis na siya kagabi. Paano kami nakauwi sa bahay namin? Inalis niya ang kamay ni Ray at dahan-dahang lumabas mula sa silid nito. Pagpasok niya sa banyo ay nagulat siya nang makita ang kiss mark sa iba't ibang parte ng katawan niya. Mauubos ang isang bottle ng foundation ko para lang matakpan ang mga to. Habang naliligo ay doon niya lang napagtanto ang posibleng resulta ng nagawa niya. Ang tanga ko! Ako pa mismo ang sumira ng girl code namin ni Lara. Pinatos ko ang ex niya. Napasabunot na lang siya at inilubog ang kanyang sarili sa maligamgam na tubig. Gulong-gulo pa ang kanyang isip nang tumayo siya para kunin ang body scrub. Pero lalo siyang nawala sa ulirat nang bumukas ang pinto ng banyo at iniluwa niyo ng magaling niyang asawa. Agad siyang napasigaw at tumalikod naman ito. Anong ginagawa mo rito? Inis na tanong niya at binalot ng tuwalya ang kanyang sarili. Imbis na isara nito ang pinto ay pumasok pa ito para lapitan siya. Bigla kang nawawala. Akala ko na paano ka na. Napano ba ako? Tinitigan siyang maigi ni Reyes kaya nag-iwas siya ng tingin. Kailan pa ako nailang sa isang lalaki? Really, Ruby? Kastigo niya sa isip. Hindi ako magsasorry sa ginawa natin ng paulit-ulit kagabi. Pero magsasorry ako sa kiss marks na inilagay ko. Di ko mapigilan eh. Makakalabas ka na. Walang magbabago sa relasyon nating dalawa. Pareho tayong lasing kagabi. Kaya isipin mong one night stand lang yon. Saan niya? Ayaw mo ng one day stand? Pwede kitang paliguan. I know you are sore down there. Pili yung wika nito. Inirapan niya ang lalaki. Lumabas ka na. Pinal na tugon niya. 2 araw na ang nakalilipas pero napansin ni Reyes na hindi pa rin nawawala ang kiss mark sa ibang parte ng katawan ni Ruby. Hindi niya malaman kung magiging proud ba siya dahil halatang halata ang ilang pula sa hita, tiyan at leeg nito. Ano to? Nagtatakang tanong ni Ruby habang nakatingin sa ointment na ibinigay niya. Gamot, hindi ba obvious? Alam kong gamot. Anong gagawin ko rito? Masungit na tanong nito. Nakukonsensya kasi ako na hindi ka makalabas ng bahay dahil sa kiss marks na ginawa ko. Kaya binilhan kita ng gamot para mas mabilis mawala. Sa ngiti mong yan, nakukonsensya ka sa lagay na yan? Mas mukhang proud ka pa sa ginawa mo. Umirap pa si Ruby, kaya hindi niya na mapigilan ang matawa. Nagdadalawang isip ako kanina kung bibilhin ko to. Sayang naman kasi ang artwork na nagawa ko. Sa tagal ng panahon na kung sino-sinong babae ang sinasama niya, ay ngayon lang siya nakontento. Kahit makita lang niya si Ruby ay sobrang sapat na sa kanya. Sira ulo, sabi ng babae. Ito pa pala. Aniya sabay abot dito ng kape. Ano yan? Tanong nito. Kape. Alam ko, pero alam mo rin bang hindi ako nakukuha sa pakape-kape? Sinabi ko na sa'yo, hindi magbabago ang sitwasyon natin dahil sa nangyari. Hindi ko makakalimutang niloko mo ang kaibigan ko. Tura nito. Gaano ba kayo kaklose ni Lara? Siya lang ang kaibigan ko ng junior high. Technically, siya ang unang best friend ko. Sagot ni Ruby saka sumimsim sa kapeng ibinigay niya. Napatangu-tango naman siya at naupo malapit sa kanyang asawa. Ibig sabihin, pakiramdam mo ay tinuhog ko kayong mag-best friend? Siya rin ba ang nagsabi sa iyong niloko ko siya? Oo, sinabi niya sa akin na nahuli ka niya may kasex na iba. Kinuha niya ang basong ininuman ni Ruby at uminom din doon. Paano kung sabihin ko sa iyong siyang na unang nagloko? Na walang nangyari sa amin. Dahil 3 linggo pa lang kaming magkarelasyon nang malaman kong may iba siya. Maniniwala ka kaya sa akin? Bakit naman kita papaniwalaan? Kilala kang babaero ng lahat. Kinukumbinsi mo ba ang sarili mo o pinapaniwala mo ko? Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit sinabi sa'yo ni Lara ang tungkol sa amin.
Pero kung sakaling magkaharap kami, ipapakausap ko siya sa'yo para bawiin niya ang lahat ng kasinungalingan niya. Inilapag niya ang baso at hinagka ng noo ni Ruby. Mahirap sa akin na magpigil sa sarili kong asawa. Nang sumunod na araw ay sa bahay na rin nagtrabaho si Reyes para may kasama si Ruby. Mas gusto niyang makita ang kanyang asawa kaysa makita ang mga anak nang gustong mag-invest sa kumpanya niya. Nagtimpla na ako ng tsaa dahil alam kong yun ang gusto mo. Wika niya habang naghahain sa mesa. Nag-abala ka pa. Thank you. Sagot ni Ruby. Basta ikaw, handa ako magpaabala. Gusto mo subuan pa kita eh. Inirapan lang siya ng asawa. Pagkatapos nilang kumain ay nagpresenta ito na maghugas ng pinagkainan dahil off na nag-iisa nilang kasambahay. Ayaw kasi ni Ruby ng maraming kasambahay dahil makikita lang daw ang pagpapanggap nila bilang mag-asawa. Malaya niya itong pinagmamasdan. Kanina ka pa nakatingin sa akin, wala ka bang trabaho? Tanong ni Ruby sa kanya. May dalawa akong trabaho, pero yung isa nakakatamad. Yung isa naman, gamot sa kasipagan. Nagpunas pa sa basahan si Ruby bago siya hinarap. Ano naman yun? Kapag sinabi ko baka magalit ka. Bakit naman ako magagalit? Hindi ba marangal ang trabaho mo? Illegal dealer ka na ba? Natatawang tanong nito. Marangal naman. May certification pa nga eh. Ano bang trabaho na yon? Tanong ulit ng babae. Imbes na salita, ay halikang itinugon niya rito. Ilang beses niya nang gustong halikan ng kanyang asawa, pero lagi itong bad trip sa kanya. Kaya napangiti siya nang maramdamang tumutugon ito ngayon sa halik niya. Bilang isang CEO, masyado kang maharot. Ani Ruby nang maghiwalay ang mga labi nila. Bilang isang asawa, masyado kang kuripot sa akin. Para kiss lang ipinagdadamot mo pa. Sa dami ng babae mo, sa akin ka pa humihingi ng kiss? Hindi mo ako mapapaikot, Reyes. Anito sa kabahagyang inalayo ang katawan sa kanya. Siguro hindi sila nagagalingan sa'yo. Pangaasar nito at tumakbo papunta sa sala. Napangiti na lang si Reyes at hinabol ang kanyang asawa. Binato siya nito ng una na mabilis niya namang naiwasan. Kaya nang makorner niya ito ay hinigpitan niya ang yakap at binuhat ito papunta sa sofa. Paano ba yan? Nahuli ka. Ano naman ngayon? Tumayo ka nga. Saway nito sa kanya habang pulang-pulang pisngi. Tatayo lang ako kapag nakuha ko ng premyo ko. Sagot niya at walang sabing tinawid ang pagitan nila. Hindi gaya ng mga nauna nilang halik. Ngayon ay mas masuyo at malambing ang bawat galaw ng kanilang labi. Sa kanya lang ako nagkaganito. Tanging si Rubiza lang ang nakapagpagulo ng buong sistema ko. I love how we complement each other. Para kaming positive at negative na hindi maitatago ang attraction sa isa't isa. I admit it, nagugustuhan ko na ang aking asawa. Aniya sa isip, binuhat niya si Ruby papunta sa silid nito at saka ito maingat na inilapag sa ibabaw ng kama. Magbabayad ka na ng premyo, Mrs. Carrizo. Lumipas pa ang mga araw at hindi maipaliwanag ni Ruby ang pag-ikot ng relasyon nila ni Reyes. Bigla ay nagbago ang trato sa kanya nito at hindi naman sa ayaw niya niyon, pero masyado na nitong ginugulo ang mundo niya. Kahit nasa trabaho siya ay wala nang laman ang utak niya kundi ito lang. Kaya naman nagtungo siya sa sasakyan at pinaandar iyon para puntahan si Reyes sa opisina nito. Pagdating niya sa kumpanya ng pamilya nito ay mabilis siyang nakilala ng mga staff. Sure po ba kayong ayaw niyo sa office ni sir? Tanong ng sekretarya ng asawa niya. Saglit lang naman ako, no need to worry. Nakangiting turan niya. Nababaliw na yata ako para maghintay sa labas ng conference room. Kastigo niya sa sarili. Halos kalahating oras na naghintay si Ruby sa labas hanggang matapos ang meeting. Kaya nang magsilabasan ng mga tao'y napatayo siya. Mabilis naman siyang nakita ni Reyes at gulat itong napatitig sa kanya. Anong nagawa ko para puntahan ako ng asawa ko? Nakangiting tanong nito. Inirapan niya ang lalaki at pumasok sa conference room. Ramdam niya naman na sinundan siya ng tingin ni Reyes kaya sumunod na lang din ito sa kanya. Kukunin ko lang ang ballpen ko. Seryosong sabi niya. Gusto niyang mainis sa sarili dahil sa dinami-dami ng pwedeng palusot kung bakit siya naroon, ay iyon pang nasabi niya. Sa pagkakatanda ko, hindi naman na-bankrupt ang pamilya mo para manghinayang ka sa isang ballpen. Gusto ko yung ballpen ko. Nilapitan siya ni Reyes kaya napaatras siya habang nakaharap dito.
Nasaan ang ballpen ko? You were not making any sense, darling. Higit pa sa ballpen ang ipinunta mo rito. Ani Reyes, kusa na lang nagpatak ang luha sa pisngi ni Ruby at inis na tinitigan ng asawa. Huwag mo kong lapitan. Naiinis ako sa'yo. Narinig niya ang pagmumura ni Reyes bago siya niyakap. Hinimas pa nito ang kanyang likod. Anong nangyayari? May masakit ba sa'yo? May problema ba tayo? Gusto ko nang umuwi. Pinanasan pa ni Reyes ang mga pisngi niya. May isa pa akong meeting. Pwedeng sa office ka na lang muna tapos. Gusto ko na ngang umuwi eh. Wow, Rubiza. Sa 3 buwan nating magkasama, ngayon lang kita nakita mag-tantrums. Saglit lang ang meeting ko, tapos uuwi na tayo, promise. Malambing na pangungumbinsi sa kanya ng asawa. May sasakyan ako, kaya ko magmaneho, uuwi na lang ako mag-isa. Pagmamatigas niya. Umattend ka na lang sa meeting, samahan mo ko, sabay tayong uuwi. May gusto ka bang pagkain? Tanong pa nito. Napaisip naman siya kung anong balak niyang kainin. Gusto kong kumain sa Japanese resto. Tsaka gusto kong bumili ng pants. Baka may gusto kang puntahan. Inuuto mo ba ako, Philip Reyes? May pambili ako. Inis na tugon niya. Hinawakan na lang nito ang kamay niya at lumabas na sila mula sa conference room. Sinundan niya ng tingin ng kamay nilang magkasaklob. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Ang alam ko lang, gusto ko siyang laging kasama. Aniya sa isip, ilang araw ang lumipas na palaging kakaiba ang pakiramdam ni Ruby. Ang ipinagtataka niya pa ay gusto niyang laging makita ang gwapong mukha ng kanyang asawa. Sigurado ka bang sasama ka sa reunion na yan? Tanong ni Dina sa kabilang linya. Gusto mo bang samahan kita? Kung hindi ko haharapin si Lara, hindi ako makapagpapaliwanag. Giit niya. Bakit naman kasi hindi mo nalang i-chat, tawagan or i-text mo na lang? Suhestyon ng kaibigan niya. Ilang beses na niyang sinubukang tawagan si Lara, pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Siguro nga ay wala siyang kailangang ipaliwanag dito, dahil arranged marriage lang naman ang dahilan kung bakit asawa na niya ang ex-boyfriend nito. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi na lang pangkasunduan ang damdamin niya para sa asawa. I've tried, okay? Kaso hindi siya sumasagot. Sagot niya. Rinig niya ang lalim ng paghinga ni Dina kahit nasa kabilang linya ito. So, ayaw mo talaga akong isama? Para makasiguro ako, isama mo na lang si Reyes. Hindi ko siya pwedeng isama. Hindi naman siya galing sa school namin. Basta tumawag ka sa akin ano't anuman. Sabi pala ni Jack, nakasuhan na ang lalaking ng hipo sa'yo, kaya hindi na siya nag-file ng another case. Saad nito, napakunot ang noo niya. Sino raw ang nag-file ng case? Oo, bestie. Hindi ko na itanong sa asawa ko kung anong name na nag-file. Basta nabanggit niya na lang na may kaso na raw. Sagot ni Dina. Pakisabi kay Jack, maraming salamat. Ibababa ko na ang tawag. Mag-aayos pa ako ng buhok ko. Matapos nilang magpaalam sa isa't isa, ay sinimulan na niya ang pag-aayos ng kanyang sarili. Wala na sana siyang balak na pumunta sa high school reunion nila dahil wala naman siyang kaklose roon. Kaso, iyon lang ang tsansang makausap niya si Lara. Hindi niya sinabi kay Reyes ang tungkol sa party na pupuntahan, kaya nagmadali siyang umalis ng bahay para hindi siya nito kulitin sa katatanong. Ruby sa goma, ikaw ba yan, iha? Tanong ng kanyang paboritong guro pagdating sa venue. Nakipagbeso pa siya rito at nakipagkumustahan. Siguradong marami pa rin po ang natatakot sa mat dahil sa iyo, ma'am. Pabirong wika niya. Kung hindi sila matututo ngayon ay baka magmukha silang kawawa sa kolehiyo. Tugon nito at saka napansin ang singsing na suot niya. Kasal ka na ba, iha? Opo, arranged marriage po. Nahihiyang wika niya. Nako, kung sino man ang napangasawa mo ay sobrang palad. Noon pa man ay nakikita ko ng magiging successful ka, iha. Napakaganda mo pa. Ano bang pangalan ng asawa mo? Tanong ng ginang. Reyes ka, Carrizo. Dugtong ng isang tinig. Napalingon si Ruby sa kanyang likuran. Doon niya nakita ang matalik niyang kaibigan at may kasama pa itong ilang kamag-aral nila noon. Lara, oh my gosh! Masaya siyang nakipagbeso kay Lara pero naramdaman niya ang malamig na trato nito. Pwede ka bang makausap? Kausap mo na ako, dear. Nakangiti si Lara ng pagkatamis-tamis sa kanya.
Kumusta naman ang buhay may asawa? Ayos naman. Alanganing sagot niya. Lara Guzman? Supermodel ka na sa Canada, diba? Sabad ng kanilang guro. Akalain mo nga naman marami sa batch niyo ang naging kilala na sa iba't ibang industriya. Bueno, maiwan ko na muna kayo. Parang may kakaibang kabang naramdaman si Ruby nang maiwan siya kasama si Lara at ang tatlong kaibigan nito. Mukhang tama nga ang hinala namin sa kanya, Lara. Sambit ng babaeng nakasuot ng asul na gown. Imagine, inahas niya ang ex mo. Sa bagay, mukha naman siyang taga-salon ng excess baggage mo, Lara. Bakit ba naman kasi sobrang bait mo? Naaabuso ka na tuloy. Uwi ka pa ng isa. Nagpantig na lang ng kusa ang tenga niya at nilapitan si Lara. Wala akong inahas at hindi ako taga-salo. Come on, dear. Alam natin pareho na naiinggit ka noon sa mga bagay na meron ako. Pero hindi ko naman in-expect na pati ex ko ay sasaluhin mo. Mapang-insultong wika ni Lara. Napangiti na lang si Ruby at nailing sa kanyang nakikita. Hindi ako kailanman naiinggit sa'yo noon. In fact, nakakasukang malaman na ganyan ang tingin mo sa akin, samantalang kapatid ang turing ko sa'yo. Kapatid? Kaya ba pinakasalan mo ang ex ko? Tanong ni Lara. Arranged marriage ang meron kami. Buong akala ko ay nakakaintindi ka ng English dahil sa Canada ka modelo. Pero mukhang mahina ang comprehension mo. Sagot niya. Malinis ka na ba niyan? Bakit ka pumayag sa kasal na yan knowing na ex ko si Reyes? Siya ang nakauna sa akin at siya rin ang first boyfriend ko. Turan ni Lara saka siya tiningnan mula ulo hanggang paa. Tingnan mo nga naman. Aakalain ba ng lahat ng isang nerd ay magiging malanding gaya mo? Una, sinabi sa akin ni Reyes na walang nangyari sa inyo sa loob ng 3 linggo ninyong relasyon. Pangalawa, ikaw ang nahuli niyang nagloko. Pangatlo, kung may malandi sa ating dalawa, hindi ba ikaw yon? Naniniwala ka sa ex ko? Isang Philip Reyes Carrizo na kilalang babaero ang pinaniniwalaan mo? I didn't know you're this stupid. Tugon ni Lara saka tumawa kasabay ng mga kasamahan nito. Ruby kept her cool. Malayong malayo na siya sa pagiging nerd na iyakin noong junior high. Nakipagtitigan siya kay Lara at matamis nang umiti rito. Mas paniniwalaan ko ang taong sinusubukang magbago kaysa sa taong sumisira ng ibang tao. I remember how you begged me just to keep your dirty secrets. Pero wag kang mag-alala. Hindi naman ako gaya mo at hindi ako magiging kagaya mo. Enjoy the rest of the night. Pagkasabi niyon ay lumapit siya sa kanyang paboritong guro upang magpaalam. Ngunit mabilis siyang naharang ng ilan niyang kabatchmates para makipagkwentuhan. Akala niya pa ay kung ano-ano ang itatanong ng mga ito, pero umikot ang kwentuhan sa kung paano nag-handle ng pamilya ang mga ito. Alam mo, Ruby, gusto ko talagang humingi ng pasensya sa'yo noon. Nagawa ko lang yun dahil sa pinagsasabi ng kaibigan mo. Pero honestly, napapansin namin na malayo ka sa pagkakakilala namin sa'yo. I'm really sorry. Nahihiyang wika ni Anne. Pasalamat na lang din ako at nabalitaan naming successful ka. Kundi lalamunin na talaga kami ng konsensya namin kung sakaling napariwara ka. Sobrang tanga namin noon kaya mabilis kaming napapaikot. I wish you are in a good relationship. Saad pa ng isang babaeng nambuli sa kanya noon. Noon niya lang nakumpirmang tama ang sinasabi ni Dina tungkol kay Lara. Marami palang sinasabing kasinungalingan ng babae para kainisan siya ng lahat. Napakagaling nitong magpanggap at magpaikot ng tao. Maiba naman kami, Ruby. Balita ko head over heels sa'yo si Carrizo. Pili ang wika ni Anne. Ha? Hindi naman. Civil kami sa isa't isa. Sagot niya. Kasama mo sa iisang bubong ang kilalang bachelor na yon, tapos civil kayo sa isa't isa? Meaning wala kang feeling sa kanya? Tanong naman ng isa. Pakiramdam ni Ruby ay kaharap niya si Boy Abunda at na-hot seat siya. Alanganin siyang napangiti sa mga kausap dahil hindi niya alam ang isasagot. May nakakita sa inyo sa club ni Reyes. Panunukso pa ng isa. Ayos lang naman yan, Ruby. Mag-asawa naman na kayo ni Reyes. Dagdag pa nito. Mabilis siyang napailing. Hindi ko siya gusto. Ouch! Ang sakit naman nun. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at napalingon sa may-ari ng brasong pumulupot sa bewang niya. First time kong makarinig ng rejection. Ani Reyes saka siya kinintala ng halik sa noo. Anong ginagawa mo rito? Bulong niya rito. Nadatnan kong walang tao ang bahay,
at hindi ka sumasagot sa tawag ko, kaya hinanap kita sa daddy mo. Nagalit pa sa akin dahil akala nag-aaway tayo. Buti na lang sumagot sa tawag si Dina at ibinigay ang address ng venue. Sagot ni Reyes at pinasadahan pa siya ng tingin. You look wonderful. Hindi mo nasagot ang tanong ko, Mr. Carrizo. Inis na tura ni Ruby. Pinuntahan kita dahil gabing-gabi na. Nag-aalala ako sa iyo, Mrs. Carrizo. Malambing na sagot nito. Alam niyang kayang-kayang makapasok ni Reyes kahit na exclusive ang event, kaya hindi na siya nagtanong. Ito pa mismo ang nagpaalam na iuuwi na siya dahil hating gabi na. Pwede mo ba akong ihinto? Saglit lang. Aniya sa asawa habang nasa biyahe. Itinabi nito ang sasakyan sa gilid at tumitig sa kanya. Anong problema? Nalaman kong totoo ang sinabi mo. Tama rin si Dina sa hinuha niya kay Lara. Nagkausap kayo? Galit ka ba sa akin? Marahang tanong nito. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Naiinis lang ako kasi narealize kong yun ang rason kung bakit pinagtatawanan mo ko. Pero mas naiinis ako sa sarili ko kasi ang tanga ko. Hindi niya mapigilan ang maluha sa katotohanang sumampal sa kanya kanina. Pinahid ni Reyes ang mga luha niya. Hindi kita pinagtatawanan. Natutuwa ako sa tuwing namumula ang mukha mo kapag inaasar kita. Natutuwa ako kapag nagme-make face ka kapag wala ka nang maisagot sa akin. Tsaka hindi ka tanga. Ang talino mo nga kasi nagawa mo mapasayo ko kahit hindi ka nagsasalita. Biglang umurong ang luha niya at naguguluhang napatingin sa lalaki. Nabasa niya naman sa reaksyon nito ang pagkabigla. Anong ibig mong sabihin? Barado na yata ang tenga ko. Ang hirap naman magtapat ng feeling sa bingi. Bulong pa nito. Bubuyog ka ba para bumulong ng bumulong? Ikaw lang ang kilala kong nagagalit na pero maganda pa rin. Tura nito. Kinilig ka, aminin mo. Sinabi ko na sa iyong hindi kita. Itinikom ni Reyes ang bibig niya sa pamamagitan ng halik. Kinagat pa nito ang ibaba niyang labi at mas sinakop ang kanyang labi. Binabaliw na ako ng lalaking to. Aniya sa isip at saka ipinikit ang mga mata tumugon dito. Napakaganda mo. Pwedeng manligaw? Pabirong tanong ni Reyes na hindi pa rin inilalayo ang muka sa kanya. Hindi ako nagpapaligaw sa lalaking panayang halik. Hinawi nito ang buhok niya. It's really hard to resist you, darling. Kaya pabor sa akin kapag hinahanap mo ko palagi. Ako? Hinahanap ka? Nagtatakang tanong niya. Ilang beses ka na bang nagtatantrums dahil late ang uwi ko? Ilang beses ka na rin bang nagsusungit dahil hindi tayo sabay kumakain? Kahit i-deny mo pa, alam kong nahuhulog ka na sa akin, misis ko. Anito na kinindatan pa siya. Sa mga sumunod na araw ay halos walang palyang pumupunta si Ray sa opisina niya para lang sabayan siyang mag-lunch. Kaya nahihirapan din siyang panindigan ang sinabi niya na hindi niya ito gusto. Bestie, in love ka na. Pasigaw na usal ni Dina. Sabi na't may chemistry talaga kayo this past few days. Jack, ano ba tong asawa mo? Sawayin mo nga to at naririndi ng tenga ko. Naaasar na baling niya sa asawa ng kaibigan. Makikita mo lang talaga na seryoso yung best friend mo kapag nasa korte. Natatawang sagot ni Jack at saka inabot sa kanya ang isang folder. Yan yung hiningi mo nung nakaraan. Binuksan ni Ruby ang unang pahina at agad na namilog ang mata niya. Don't tell me. Asawa mo ang nag-file ng case. Lahat ng reporters ay kinasuhan niya. Mabigat na abogado ang kinuha ng mister mo para masigurong magtatanda ang lalaking nag-agrabyado sa'yo. Saad ni Jack. Taray ng asawa mo, bestie. May pagka-flash sa sobrang bilis kumilos. Buti pinakasalan mo agad. Kinikilig na tura naman ni Dina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Ang alam ko nasa Maldives siya at babayang inaatupag ng mga panahon na yon. Ibinalik niya ang tingin kay Jack. Sigurado ka ba rito? I mean, baka hindi lang maayos ang system. Ruby, hindi ako pwedeng magbigay sa'yo ng basta papel lang. Si Dina ang nag-double check niyan. Tugon ni Jack. Mas magugulat ka sa nalaman ko, bestie. Nabasa ko yung case ng dad mo. Alam mo bang si Reyes ang nagpahanap ng dating kasosyo ni Tito? Lawyer niya rin ang nagbigay ng supporting documents para mapawalang sala ang daddy mo. Sabi ni Dina. Mukhang gusto ka na talaga ni Reyes mula umpisa. Hinuha ni Dina. No, I don't think so. Responsibilidad niya lang siguro ang naiisip niya. Giit naman niya. Bestie, wag kang engot.
Kilala natin si Reyes at hindi yun mag-e-exert ng effort sa kahit na sino lang. Tanggapin mo na lang na mahal ka ng asawa mo at mahal mo rin siya. Nang sa ganun ay magkaroon ako ng inaanak. Nakangiting wika ni Dina. Gustong-gusto ko nang paniwalaan na mahal nga ako ni Reyes. Pero nakakatakot sumugal, lalo na't hindi niya naman sinasabing mahal niya ako. Aniya sa isip saka nagbuntong hininga. Samantala ay muling binalingan ni Reyes ng tingin ng listahan ng pinabibili sa kanya ng misis niya. Dumaan pa siya sa flower shop para bumili ng rosas bago dumiretso sa opisina nito. Pero bigla na lang nabura ang ngiti niya nang madatnang kausap ni Ruby ang isang pamilyar na lalaki. Ang lalaking ito ang ka-video call ng asawa niya dati. Napangiti si Ruby nang makita siya at masaya siyang nilapitan. Reyes, siya nga pala si... My name is Philip Reyes Carrizo, Rubisa's husband. Pagpapakilala niya sa lalaki nang walang bahid na anumang emosyon. The name is Jack. Nakangising sagot ng lalaking nasa opisina ng asawa niya. Bigla namang bumukas ang pinto ng CR at iniluwa ang best friend ng asawa niya. Reyes, kanina ka pa hinihintay ng asawa mo. Lumapit ito kay Jack at yumakap sa bewang nito. By the way, this is my husband Jack. Asawa mo siya? Gulat na tanong niya. Oo, kaya wala kang dapat ikaselos. Nakangiting sabi ni Jack. Mauuna na muna kami. Mukhang may dapat kayong pag-usapan eh. Email ko sa iyo ang details ng double date natin soon. Turan pa ni Dina sa kaibigan nito. Ilak ang pinto. Pili ang bilin pa ng babae bago tuluyang umalis. Napailing na lang si Reyes at nilak nga ang pinto. Kain na tayo? Nakangiting tanong ni Ruby habang nakatingin sa hawak niyang paper bags. Bakit mo siya kausap dati? Si Jack? Nag-consult lang ako sa case ni Dad. Hindi naman pwedeng si Dina ang humawak ng lahat. Sagot nito. Nagsiselos ka pala ha? Hindi ako marunong magselos. Gusto mo lang talagang ipagmayabang na asawa mo ko, ganon? Pangaasar pa ni Ruby. Dapat naman talagang ipagmalaki kong si Ruby Zagoma ang asawa ko. Nakangiting sagot niya. Kahit makipag-usap ako sa ibang lalaki, ayos lang kasi hindi ka naman magsiselos, di ba? Kinabig niya ang bewang ni Ruby at seryosong tinitigan na maganda nitong mata. Huwag mong susubukan magpaligaw dahil may asawa ka na. Kung gusto mo ng kausap, libre ako kahit magdamag pa. Paano kung wala akong balak na sumunod sa'yo? Tanong pa nito. Inilapat niya ang kanyang labi sa leeg nito at marahan niya itong kinagat. Ibinaba niya rin ang zipper ng palda nito at saka ito binuhat papunta sa mesa. Hindi mo magugustuhan kapag sinuway mo ko. Mapagparusang halik ang iginawad niya sa kanyang asawa at inalis isa-isa ang botones sa damit nito. Napangiti na lang siya sa pagitan ng kanilang labi nang marinig ang pagtawag ni Ruby sa pangalan niya. See that? Ako lang ang nakakagawa sa'yo niyan. Mayabang na wika niya. Aalisin sana niya ang iPad sa gilid ni Ruby nang hawakan nito ang necktie niya. Subukan mong hindi tapusin ang sinimulan mo at tatapusin kita. Inis na tura nito. Napatawa naman siya at tiningnan ng ayos ng kanyang asawa. Ipangako mo muna na ako lang ang lalaki sa buhay mo. Not unless mangangako ka rin sa akin na ako lang ang babae sa buhay mo. Mula nang ikasal tayo, ikaw na lang talaga ang babae sa buhay ko. Nahihirapan ako mag-entertain ng iba. Talaga lang ha? Tila hindi naniniwalang tanong ni Ruby. Totoo, giit niya. Mahirap bang aminin na lang na mahal mo ko? Mahal kita. Mabilis na sagot niya. Bakit hindi mo sinasabi? Dahil akala ko ay alam mo na yon. Ano ako manghuhula? Inis nitong sagot. Kahit anong pagpaparamdam mo ay hindi ako mag-a-assume hanggat hindi ka nagko-confess dahil kawawa naman ako kung mali ako, di ba? Sorry, hindi magaling sa salita ang asawa mo. Aniya saka ito hinalikan ng mabilis sa labi. Pero magaling ako sa ibang bagay. Pili yung dagdag niya pa. Alam ko. Sagot ni Ruby kaya lalong lumawak ang ngiti niya. Habang tumatagal ay lalong umuusbong ang nararamdaman ni na Ruby at Reyes para sa isa't isa. Hindi lang si Ruby ang nakakakita ng pagbabago ni Reyes, kundi maging ang malapit dito. Masaya akong makita na nagkakasundo kayong dalawa. Baalang araw ay magkakalaman na rin ang tiyan mo, iha. Magkakaroon na rin ako ng mga apo. Masayang wika ng ama ni Reyes. Dad,
Hindi pa po handa si Ruby para riyan. May iba pa po kaming plano. Sagot naman ni Reyes. Wala naman akong sinabi ngayon. Sabi ko nga balang araw. Paglilinaw ng ama ni Reyes na ikinatawa niya. Sabihin mo lang sa akin kung may kalokohan niyang si Reyes. Kahit na ako ang mami niya, ay handa akong i-disown siya. Nakangiting wika naman ang ginang. Natawa na lang si Ruby sa itsura ng kanyang asawa. Hindi naman po gagawin ni Reyes ang ganon. Mahal po ako ng asawa ko. Lumapit sa kanya si Reyes at saka yumakap na para bang tuwang-tuwa na kinampihan niya ito. Napagkwentuhan pa nila sa hapag ang nangyaring arranged marriage noon. Kaya bumalik sa alaala ni Ruby kung gaano kasama ang ugaling ni Reyes noong bago pa lamang sila. Kumpara ngayong nagsasama na sila sa iisang bubong. Inaantok ka na ba, darling? Malambing na tanong ni Reyes pag uwi nila sa bahay. Hindi pa naman. Kakatapos lang nating kumain kaya hindi pa ako makakatulog. Nalalayan siya ni Reyes papunta sa garden. Nakahanda roon ang 2 upuan at gitara. Marunong ka magitara? Gulat na tanong niya nang kunin iyon ni Reyes at nag-umpisang tumugtog. May tanong ako. Tanong niya sa lalaki habang abala ito sa paglalaro ng strings ng gitara. Bakit hindi tayo pumirma sa marriage contract? Para maging ground for annulment just in case hindi talaga mag-work ang kasal. Matapat na sagot ni Reyes. Ano? Kunot ang noo niyang tanong. Natatakot ang mga magulang ko na masaktan kita. You know me. May chance na masasaktan nga kita dahil sa ugali ko. Ginawa nila yun para sa'yo. Alam ko namang hindi ang utang ng pamilya mo ang totoong rason kung bakit nila pinilit na maikasal tayo. Apparently, nangako ang mga tatay natin sa isa't isa na magiging totoo silang pamilya. You know how close they are to each other. At ito na yon, tayo ang katuparan sa pangarap nilang maging pamilya. Pagkukwento ni Reyes. I love your parents. Sila lang? Parang nagtatampo pa nitong tanong. Siyempre, mas mahal kita. Sa sinabi niya ay ngumiti ang lalaki ng pagkatamis-tamis. Reyes, may gusto ka bang regalo ngayong Pasko? Tanong niya pa. Sa ngayon, wala pa. Kasi ikaw ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Pero kung loloobin ng Panginoon, sana ibigayaan niya tayo ng anak. Sagot nito. Paano kung di tayo bigyan ng anak? Okay lang sa akin. Hinagka nito ang noo niya at lumuhod. Ano to? Alam kong kasal na tayo, pero gusto kong sabihin sa iyo ang nararamdaman ko. Simula ni Reyes saka naglabas ng pulang kahita mula sa bulsa. For the first time in my life, I learned how to be contented. Yun ay nung araw na kunwari kitang hinalikan nung kasal natin. Sinubukan kong mababae at aliwin ang sarili ko sa club, pero lagi kang pumapasok sa isip ko. Doon ko napagtantong may kakaiba sa'yo. Nakaramdam ako ng iba't ibang emosyon na kailanman ay di ko naramdaman sa iba. Kaya nasabi ko na lang sa isip ko na tanggapin ko man o hindi. Alam kong mahal na kita. I wanted to renew our vows. Wala nang halong script at pamimilit. Ruby Sagoma Carrizo. Will you marry me again? Mali ang pakasalan ka noong una. Natatawang tugon ni Ruby. Hindi rin ikaw ang type ko dahil bad boy ang datingan mo. Lalo na nang malaman kong ikaw ang ex ng dati kong kaibigan. Pero ang katotohanang binago mo ang sarili mo para sa akin. Sobrang nahulog ako. Hindi ko hiniling na maging akin ka. Pero kusa mong ibinigay ang sarili mo. Kaya Mr. Carrizo, handa akong pakasalan ka sa kahit saang simbahan. Kahit ilang beses pa yan. Isinuot ni Reyes ang singsing sa kamay niya bago tumayo at halikan siya. I love you. Sobrang mahal kita, Ruby. Pangako, hindi ko sasayangin ang pag-ibig mo. Anang asawa niya saka siya niyakap na mahigpit. Mahal din kita. Nang humiwalay si Reyes sa kanya ay kinuha niya naman ang simple niyang regalo. Di ba may hiling ka kay God? Kapag binuksan mo ang kahon, malalaman mo ang sagot ni God sa'yo. Dahan-dahang binuksan ng lalaki ang kahon at namilog ang mata at bibig nito nang tuluyang makita ang mumunti niyang regalo. Tatay na ako? Hindi makapaniwalang tanong nito at kinuha ang 3 pregnancy test kit sa loob ng kahon. Totoo ba to? Magiging tatay ka na. Pagkumpirma ni Ruby. Tatay na ako! Tatay na ako! Malakas na sigaw ni Reyes na nagtatatalon pa. Naging mabilis ang takbo ng panahon. Nagluwal ng 3 gwapong supling si Ruby, kaya biglang lumaki ang kanilang pamilya. Pero dahil triple ang saya, triple rin ang pagod na nararamdaman nila.
Darling, dalian mo! Umiiyak ng isa rito! Pasigaw na tawag ni Ruby sa asawa habang karga ang isa nilang anak. Nagtimpla pa ako ng gatas. Tugon ni Reyes nang makalapit at kinarga ang isa pang anak nila. Nagrereklamo ka ba sa akin, Philip Reyes? Seryosong tanong niya. No, darling. Huwag ka lang mataranta kasi nadadamay ako. Makakayanan natin to, okay? Dadalhin natin sa ospital ang mga bata kapag umiyak pa. Nakangiting sabi ni Reyes at hinagka ng noo niya. Darling, normal lang umiyak sa mga baby. Hindi sana tayo aantukin kung maaga tayong natapos kanina. Ang kaso, gusto mong maglambing ng paulit-ulit. Ang ending, pagod tayong dalawa. Paninisi niya rito. Akala ko kasi hindi magigising yung tatlo. Sa susunod, huwag kang papayag na sabay-sabay ang day off ng mga kasambahay misis ko para hindi ka mapagod ng husto. Ani Reyes sa kanya. Napatunayan ni Reyes at Ruby na hindi palaging sang-ayon ang sitwasyon para sa isang tao. Pero mayroong mga sitwasyon na dadalhin pala sila sa isang wagas na pagmamahalan. Hindi man iyon ang inaasahan nila noong una. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!